Kumusta sa lahat ng mga tagapakinig ng Pinoy Mystery Horror? Siya nga pala, ako si Tita Angel at handa na ba kayo para sa isang nakakatakot na kwento? Halina't makinig sa isang karanasan na puno ng kababalaghan. Ako nga pala si Gardo at ibabahagi ko sa inyo ang aking kwento. Taga Jensan ako, isang lugar sa Mindanao kung saan matatagpuan ang magandang tindahan ng mga native na alahas at mga local ornaments. Hindi katulad ng mga moderno shopping mall, ito ay isang makasaysayang lugar na puno ng mga bagay na may sarili-sariling kwento. Isang araw, napadaan ako sa tindahan na iyon. Napansin ko na bumabalot sa bawat sulok ng establisamento ang mga alaala ng mga naunang may-ari. May nakita akong lumang estante na puno ng mga ornaments na parang hindi na ginagamit sa mahabang panahon. Doon ko nakita ang mga kwintas na kumuha ng atensyon ko. Sa mismong araw na yun, bumili ako ng isang set ng mga kwintas. Hindi ko pinansin kahit pa man sinasabing maaari magdala ito ng masamang espiritu sa bahay namin. Naniniwala ako na walang masamang espiritu sa mga bagay hanggang sa maranasan ko ang mga kababalaghan. Nang umuwi ako at inilapag ang mga kwintas sa mesa, biglang may narinig akong mga paggalaw sa paligid ko. Nilingon ko at hinanap pero walang anuman na pagmumula ng mga ingay. Hindi ko pinansin ang nangyari at nagpatuloy sa ginagawa ko. Pero unti-unti kong naramdaman ang malamig na hangin na dumampi sa balat ko. Tila may kakaibang presensya sa paligid. Isang gabi, habang mag-isa ako sa bahay at may ginagawa sa computer ko, nakaramdam ako ng pinaghalong takot at pagkamangha sa narinig ng mga hakbang na may parang nanggagaling sa labas ng pintuan ng silid. Tila bumagal ang paghinga ko at unti-unti akong lumingon sa direksyon na pinagmumula ng ingay. Nakita ko ang isang batang babae na nakatayo sa kabilang bahagi ng silid. Kinusot ko ang mga mata ko at hindi mapigilang magtaka kung paano siya nakapasok sa loob ng bahay. Nagtagal ng ilang segundo ng katahimikan at pagkamangha bago siya tumalikod at naglagos sa nakasarang pinto na may parang anino. Hindi talaga ako makapaniwala. Nang sumunod na gabi, biglang may tumawag sa pangalan ko kasabay ng nakakalokong pagtawa nito na parang nangaalipusta. Nagulat ako sa anino na unti-unting nabubuo galing sa tapat ng pintuan. Andun na naman ang bata. "Hindi mo ko kayang takutin, anong kailangan mo sa akin?" Tanong ko sa kanya. "Malalaman mo mamaya, maghintay ka lang." Tugon ng anino na parang sa isip ko lang nakikipag-usap. Walang ano-ano, biglang lumutang sa hangin ang iba pang mga alahas. Maya-maya pa, nadama ko na humigpit ang kwintas na nakasuot sa leg ko. Hindi ko maipaliwanag kung paano ito nangyari pero ramdam ko ang malakas itong puwersa. Sa isang iglap, naputol ang kadena ng kwintas at kumalat ang mga beads sa sahig. Nawalan ako ng malay pagkatapos nun. Nang magising ako, nasulayan kong muli ang mga alahas na nabuong muli. Hindi ko alam paano ito nangyari at kung bakit ako nito ginagambala. Sa takot at pag-aalinlangan,
Agad kong isinauli ang mga alahas sa tindahan kung saan ko ito binili. Ipinaliwanag ko sa may-ari ang kakaibang pangyayari na naranasan ko at hinala na maaaring ito ay may kinalaman sa masamang espiritu o pangkukulam. Ang may-ari ng tindahan ay nagulat at nagpakita ng pag-aalinlangan. Sinabi nila na ang kwintas na iyon ay hindi nila paninda at maaaring inihalo ito na isang kakumpetensya upang sirain ang kanilang reputasyon. Sa huli, tinanggap nila ang mga alahas na may pagpapasalamat at ipinangako na gagawin nila ang lahat para hindi na maulit ang ganitong pangyayari sa kanilang tindahan. Mula noon, hindi na ako bumalik sa tindahan ng mga alahas na iyon. Ang karanasang ito ang nagturo sa akin na minsan may mga bagay na lihim na nakatago sa kanilang panlabas na anyo. May mga espiritu o mga pwersa na hindi natin nakikita. Ilang buwan ang lumipas matapos kong isauli ang mga alahas sa tindahan, nabalitaan ko sa mga kapitbahay na namatay na ang may-ari nito sa isang hindi kapanipaniwalang dahilan. Ayon sa mga usap-usapan, natagpuan siya sa loob ng tindahan na nakapulupot ang isang kwintas sa leeg nito at wala ng buhay. Nangyari ito sa gabi kung saan walang sino man ang nasa paligid para makatulong sa kanya. Naging paksa sa komunidad ang misteryosong pagkamatay ng may-ari ng tindahan. Marami ang naniniwala na may kinalaman ito sa mga alahas na aking isinauli na tila nagdala ng masamang kapalaran sa kanya. Ang insidente ay naging sanhi ng takot at pangamba ng mga residente. Ang iba naman ay nagdududa sa kakayanan ng mga alahas na kumitil ng buhay. Pagkatapos ng pangyayaring iyon, hindi na muling binuksan ang tindahan ng mga alahas. Naging bakasyon na lang ito ng mga kaanak na gustong bumisita sa kanilang lugar. Sa kabila ng lahat, nanatili itong maayos at maganda. Pero paminsan-minsan, ang mga nangangalaga sa bahay ay nakakaramdam din ng mga kababalaghan sa loob ng dating tindahan. Natutunan ko na may mga bagay sa mundong ito na hindi natin lubos na nauunawaan. Ang pagsusuot ng mga alahas ay maaaring magdala sa atin ng dagdag na kagandahan, pero sa ating karasan, ito ay may masamang kilabot na hindi ko kailanman malilimutan. At diyan nagtatapos ang ating kwento. Salamat sa inyong pakikinig mga kaibigan. Abangan ninyo ang mga susunod na kwento dito lamang sa Pinoy Mystery Horror. Ako si Tita Angel, nagpapaalam.